Si Presidente daw, masyadong malaki ang ginastos sa pagta-travel. Puro travel lang ang ginawa. My goodness. Puro travel lang nga lang ang ginawa, gumastos pa ng malaki. Yun ang sinasabi sa yun ang sinasabi sa Twitter kanina habang nagbabasa ako tungkol dyan sa topic na yan. Yun ang sinasabi ng mga kakamping. Puro travel lang nga lang. Puro travel lang nga lang, gumastos pa malaki. Pero bago natin puntahan yan, as usual mga kotsero, mag-shoutout muna tayo sa mga ibigan natin sa Sendwave! Okay, so kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. Mag-download ng Sendwave. Gamitin niyo po si Sendwave para sa pagpadala niyo po sa inyong mga mahal sa buhay. Download nyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account at lagay nyo yung bank account details. At pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Janet, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 na free credit. Kaya gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. So, eto na nga ngayon yung bagong issue. Ini-issue nila kay Presidente. Ito ngayon, lagay na. Yan yung bago na ini-issue. COA! Sabi daw ng COA, Office of the President travel expenses up by 367 million in Marcos's first 6 months. Oh my God! Gumastos agad ng 367 million ang Marcos admin para lang sa travel. Jericho Patron Tukib, salamat po sa inyong super chat. God bless you. So, pag-usapan ngayon natin. Itong balita kanina. The Office of the President traveling expenses in 2022 increased by 367 million compared with 2021. Pwede ba magwala? pwede bang magwala kahit slight lang? Kaso pag nagwala ako dito, bababasag ko yung mga gamit ko. Wag na lang. sayang pera ko pambili. Anyway, due to President Ferdinand Marcos Jr.'s official trips in at least 6 countries, the COA said, in COA's annual audit report on the OP, state auditors noted that the office's travel... Ay, my good. Nakakainis kumuha ng balita, IGMA. May mga ganyan. Okay, yan. State auditors noted that the office's traveling expenses reached 403 million in 2022, a 996% increase as against the 2021 spending of 36.8 million pesos. Ay! The bulk of increase was for traveling expenses for foreign trips, which reached 392 million in 2022 from 25 million in 2021, representing the last full year of then President Rodrigo Duterte in office. Woo! Woo! Pisan talaga. Sarap magwala eh. Ito po yung sinasabi ko kanina, paulit-ulit pa. Paulit-ulit na. Walang problema hong manita. Basta yung pagsita mo, makatotohanan. Ito pa isa kay Inquirer. Ito yung pinakamatindi kay Inquirer eh. Alam niyo naman si Inquirer. Siya yung pinaka-favorite kong dilawan na news outlet. Sabi, look! State auditors observe a significant increase in foreign travels by the Office of the President under President Ferdinand Marcos Jr. From 25.2 million in 2021, the OP's foreign expense travel expenses went up to 392.3 million in 2022. Good, yan. Yan yung sinasabi. Ayan yung 2021, 36,791,902.14 noong 2021. 2022, 403 million. Oh my goodness, napakalaki nga naman ang iniakyat. Lalo kay Rappler, may dagdag pa. Sige, tingnan natin kay Rappler. Tinatigaran. Oo nga no, ba't may dagdag? Ba't 1,095 dito kay Rappler? Siya lang na iba. Bakit ganun? Ba't may dagdag to? Okay. International travel. Okay. Pareho lang naman ang sinabi. Ba't 1,095 dito? Kay Rappler, 1,095. Kay GMA, 996. Bakit ganun? Ba't magkaiba ng numero? Mag-usap nga muna kayong lahat. Bago kayo mag-invento ng mga kwento nyo, mag-usap-usap muna kayo. Baka si GMA hindi niya nakita yung notice sa GC. My goodness. Anyway, ang stupid talaga ni Rappler, no? 1,095%.
Anyway, mamaya pag-usapan natin justification. Actually, sige, pag-usapan na natin justification. Sinagot ho yan ng ating what do you call this? PCO. Sinagot yan ng PCO. Anong sinabi ng PCO dyan? Hindi na natin basahin. Kay crap. Okay. Ano pong sabi ng PCO? Yan. The Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil attributed the rise in spending to both 2021 lockdown and the opening of the ceremony of the economy and lifting of restrictions in 2022. Local travel was because of Marcos's need to go to the country to ensure that various programs around the country, to ensure that various programs, projects, and assistance of the government reach its intended beneficiaries as part of post-COVID recovery effort. Tapos, yung sa state visits naman, dahil kaya raw tumaas ang halaga ng mga pagbiyahe-biyahe abroad, ay dahil sa ang Malacanang ay naka-receive a huge volume of invitations for international events, conferences, high-level meetings, and state visits, among others, and the OP has acceded to some of these requests, knowing that the country and the public in general will benefit immensely from the President's participation in these engagements. Well, in a way, tama yung sinabi ni PCO. In a way. But, again, hindi kasi yun yung issue. Hindi kasi yun yung issue. Well, paano ba ito sasabihin? It could have been, this could have been addressed better. Kung ako si PCO, hindi ko sasabihin na dahil, kasi marami nag-invite Kasi marami kaming engagements abroad. Kaya tumaas yung budget, kaya lumaki yung gastos for travel, etc. Although it's true, totoo din naman yun. At yung state visits, kung ang pagbabasihan natin ay yung ginastos abroad sa first 6 months ng Marcos administration, which is around 400 something billion pesos. Well, bawi na si Presidente dyan kasi nagpasok na ng more or less 500 billion pesos din worth of investments. So, ibig sabihin, nakabawi na tayo doon sa ating ininvest na 400 billion for the travel expense. So, para sa akin, that would be a better answer. Nakabawi na tayo dyan. Nabawi na yung pera na yan. Number 1. I have 2 possible answers. Another is this, and I think para sa akin, this will really nail this issue on the head. Bakit? Kasi po, kung babasahin po natin kung saan hinugot ito ni Sinquirer, yan, kung saan niya hinugot yan, dito po yan sa dokumento na ito. Office of the President notes to financial statements for the year ended December 31, 2020. Notes po ito. Notes po ito. Ano po yung notes? Notes to financial statements. Ito po yan. Papaliwanag ko sa inyo para makita nyo po yung distinction. Ano po yung notes to financial statements? Essentially, notes to financial statements disclose the detailed assumptions made by accountants when preparing a company's income statements, balance, etc., etc. The notes are essentially to fully understand these documents. Yun po ang purpose niya ng notes to financial statement. Ito po ay isinusulat ng accountant para mas maintindihan natin kung paano nag-arrive o paano nakaabot sa ganitong klasing paggastos ang isang opisina tulad nito, Office of the President, or isang negosyo. Yun lang po yan. In fact, happy pa nga ako na hindi yan itinago, yung 400 billion na yan. Kasi, at least, makikita natin na, 400 billion pala ang ginastos natin para sa foreign travel. Ito, importante ito. Events after reporting date. So, nireport na yung FS. May mga significant bang pagbabago? Wala raw nagbago sa mga transactions na significant na pwedeng magbago yung opinion ng mga accountant. Okay, so maganda ho yan. Puntahan natin ngayon to. Puntahan ngayon natin kung saan nakuha yung foreign travels. Ayan, ito yun eh. Alam nyo, Inquirer, pwede nyo naman sanang in-screenshot. Ito yung kay Inquirer eh. Ayan, yan lang nilagay niya, di ba? Pwede naman yung screenshot itong buong ito, para buo yung paliwanag, buo yung kwento, di ba? Okay. So ito, diyan niya kinuha yan. Meron ba kayong nakikita dito na sinabi po ng COA na this is a significant observation or na red flag ba to? Na red flag ba to dito sa notes ng COA? Take note ha. This is the notes to the statement. Ibang dokumento po ito. May red flag po ba? Ang tanong. Walang red flag dyan. Ipinakita lamang
na, ito yung nagastos sa traveling expenses, ito yung gastos, tapos lahat yan may resibo, walang flag eh. Ibig sabihin, liquidated yan. Walang red flag eh. Liquidated yan. Lahat may resibo, may justification, may mga dokumento na nagpapatunay kung bakit kailangan gumastos ng ganyan, 403 billion. So kung walang red flags, bakit in-issue? Puntahan ngayon natin yung sa audit findings. Yung audit findings, mga kotsero, dito po natin makikita yung red flags. Hindi. Ito, papaliwanag ko lang kung ano yung audit finding. An audit finding is a comment on either the design or the effectiveness of the system of internal control. Ibig sabihin, kapag may audit finding, ibig sabihin merong weakness. Nakasulat dyan weakness eh. Ayan, no? Weakness. Material weakness. Doon sa sabihin, merong nakitang hindi maganda or may nakitang hindi pasok sa rules. May nakitang hindi pasok sa batas. May nakitang hindi pasok sa audit rules or mga memorandum or memoranda for what have you, or whatever that is. Yun ang audit finding. Okay, puntahan ngayon natin yung audit finding. Dito yan sa observations and recommendations. Yun yung masama yung audit findings. Dito yun makikita sa observation and recommendation. Travel expenses ba to? Hindi. Grant and liquidation of fund transfers to IA. Ano ba to? Ito yung mga mga interagency and NGO, CSO disclosed deficiencies such as, etc., etc. Travel expense yan? Hindi. Punta tayo sa ibang finding. Finding number 2. Donation of properties from Aboitiz Foundation. Hindi natin alam kung ano to. Pero, finding ba yan? Oo. Travel expenses? Hindi. Punta pa tayo sa isa pang find. Excess taxes withheld from prior years were not yet refunded to OP personnel. May excess. May tax refund pa pala yung mga empleyado ng OP. Ayan. Finding ba tungkol sa travel expenses? Hindi. Hanapin natin yan kung meron talaga. Unliquidated financial assistance to DepEd for compliance to. 2017 pa yan. Tungkol sa travel expense? Hindi. Tungkol to sa OP, Office of the President, Administrative Building. Retrofitting ng Administrative Building ng Office of the President? Hindi yan travel expense. Puntahan natin lahat ng findings. Gender and Development, plans and programs, okay, hindi yan tungkol sa travel expense. Programs and projects for PWDs, hindi yan tungkol sa sa travel. Pag-ibig, GSIS, PhilHealth, hindi tungkol sa travel yan. Nampasan na natin. Yolanda Funds, lalong hindi tungkol sa yan. Sa what do you call this? Sa travel yan. DRRM, hindi travel yan. Audit suspension, disallowances, and charges. Okay. Hindi tungkol sa travel yan. Walang tungkol sa travel expense. Dito sa walang audit finding na related sa travel expense. So paano ngayon yan? Ano ang sinabi ng COA tungkol sa findings niya sa financial statements? Unmodified opinion, mga kotsero. Unmodified opinion. Ano yung unmodified opinion? Ito yung pinagyayabang ni Leni Robredo. Nawala. Ito yung pinagyayabang ni Leni Robredo na unqualified opinion. Yun. Highest COA audit rating. Yan yun. Unmodified opinion. Paano ngayon? Romeo Meteoro, foreign travel expenses ni BBM, walang transparency. Ito na nga yung transparency hinahanap mo. COA document na to eh. Ano pang hinahanap mong transparency? Gusto mo makita yung mga resibo? Kunin mo sa COA. Ganun lang kasimple yun. Punta kang COA, hingi mo sa COA. Ayan, ito na yun. O gusto mo makita yung detalye? Punta kang COA. Romeo Meteoro. Kung gusto mo makita yan. Yan po yung paulit-ulit ko na pong sinasabi kanina. Hindi ho siya audit finding. Actually, kung ako si PCO, yun ang sasabihin ko. Hindi siya audit finding. Oo, COA nag-review niyan, pero that's part of the notes. Notes of the financial statement. Description yan ng mga nabasa ng accountant according to the definition we have read earlier. But it's not a finding. Was it flagged by COA? No. It wasn't. Yung dahilan ng bakit hindi finlag ng COA, sila lang nakakaalam. Wala naman description kung bakit hindi finlag. Wala naman description kung bakit di finlag. So, masama ba yan? No? Diyos ko naman, 2021. Bumiyahe ba si Digong ng 2021? Tingin nyo ba? Bumiyahe siya, nag-state visit siya kung saan man. Nagpunta ba siya ng China noong 2020? Nagpunta ba siya ng China? Natin. Duterte. Wala. Actually, magkaaway sila nung 2021. Magkaaway sila sa
Magkaaway sila ng China noong 2021. Kasi hindi kinancel ni Digong yung VFA. Ay, nako. Oh, may state visits pa tayo noong 2021. In-invite ba si Digong para mag-state visit? Di ba hindi? Pati nga yung sa UN niya yung UN General Assembly speech niya, di ba? Online. Di ba online? Naalala niyo yun? Ito, tulad niyan. Si GMA, kung sino man ang nagsulat nito, ayan, ewan ko, di ko lang kung ba't ganito yung pagkakasulat nila. Si GMA, si Inquirer, at saka si Krappler, ang medyo stupid yung pagsusulat nila. Mga bobo! Mga bobo! Justifies pa no? Malacanang justifies. Parang, may kailangan sila ipaliwanag? Wala. Kasi kung tayo magbabasa niyan, o di ayan. Diyos ko. My God. Ito COA report to At hindi siya finlag ng COA. Ang pinapalabas, ang dating nung mga balita, parang flag siya ng COA. Parang audit finding. Hindi siya audit finding. My goodness. Uulitin ko na lang ulit. For the sake of everyone else. Walang problema maging kritiko, maging makatotohanan ka lang. Kung mag-iimbento ka ng kwento, katulad ni Krappler, walang aasahan sa'yo. My goodness. Ang weird no? Ang sinita nila, yung kumpara sa 2021, tumaas ng 1,000 mahigit, sabi ni Krappler. Ang gastos ni Presidente Bongbong Marcos sa foreign travels, ganyan. Ay, 2021 pa My goodness. How stupid can you get? Kinakain na kasi kayo ng yung politika nyo, kaya kayo ganyan. Kinakain kayo ng politika. Di maganda yan, boy! Huwag ganon. Di maganda yan, boy. My goodness. Tapos yung kay Krappler, dagdag pa no? 1,000 something daw. Yung kay kasi ang feeling ko yung kay GMA, ang tinignan lang niya, yung increase ng foreign travels. Kasi 990 something lang 996%. Tapos kay Krappler, biglang 1,000 something. Kasi pinagsama niya both local tsaka foreign travels. So, syempre, doon ka sa mas malaking tignan, di ba? Doon ka sa mas malaki. Ang laking tignan ng 1,000%. My goodness. Di doon ka. Kaso ka lang. Wala, fake. Pwede ba silang matag ng missing context? Rappler News. 1,000 something% travel expenses ni Presidente Bongbong Marcos. Missing context. Missing the context of COVID. Pagdikit-dikitin nyo yung mga neurons nyo, guys. So hanggang dito lang po muna tayo for today. Please don't forget to like, share, and subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. And God bless all of you, and I'll see you in our next Coach Jared live stream! Bye everyone. See you next time. Alright, bye. Ano ba yun? Masyadong active. Alright, tara. Bye!